Gamit ang speedboat na gawang makalapit at makasampa ang mga kawani ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Liberia flag container ship na MSC Epaminondas. Nangyari ito habang naglalayag ang barko sa Strait of Hormuz patungong India. Ayon sa IRGC, wala umanong permit mula sa Iran ang barko para maglayag sa naturang ruta at iniimbestigahan din ang ulat ng umano'y interference sa navigational system nito. Hawak ngayon ng Iran ang 21 tripulante ng barko, kabilang na ang 10 Pilipino. Bukod dito, kinubkob din ng IRGC ang MSC Francesca kung saan hawak nila ang nasa 20 tripulante, kabilang ang 5 Pilipino. Kinumpirma naman ito ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at nakikipag-ugnayan na sila sa mga kapamilya ng nasabing mga tripulante, gayon din ang Manning Agency at MSC Shipping Company para sa karagdagang update at suporta. Ships have been seized, so they're within the authority of the Iranian Revolutionary Guard. We have been assured that all 15 Filipino seafarers are safe and are safe. And it will be a matter of time for their ships to be cleared. Incidentally, this has happened in the past. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng Iran para sa kaligtasan at posibleng pagpapalaya sa mga tripulante. Ipinag-utos naman ni US President Donald Trump ang shoot to kill laban sa mga bangka ng Iran na di umano'y ginagamit sa paglalagay ng sea mines habang puspusan ang kanilang mine-sweeping operation sa Strait of Hormuz. Ang US naman patuloy ang pagharang at pagtataboy sa mga barkong konektado sa Iran. Pinakahuli rito ang tanker na Majestic X na may kargang krudo mula sa Iran at umano'y bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Iran. Na-intercept ito ng US sa Indian Ocean habang patungo sa China. Vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Samantala, pinalawig pa ng 3 linggo ang tigil putukan ng Israel at Lebanon. The President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. We are going to keep going, working for a peace that hopefully we'll get it as soon as possible. Thank you. I want to really say thank you to the United States under your leadership for all your effort to help and to support Lebanon. And I think with your help, with your support, we can make Lebanon great again. Layon ng ceasefire na isulong ang kapayapaan at disarmahan ang militanteng grupong Hezbollah. Samantala, inaantay pa ng US na bumalik muli sa negosasyon ang Iran. Tiniyak din ni Trump na handa itong magsagawa ng malawakang aksyon kung tatanggi ang Iran, pero iginiit nito na wala sa kanyang plano ang paggamit ng nuclear weapons. I use a nuclear weapon. We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Sinisikap pa ng Pakistan na kumbinsihin ang Iran na muling makilahok sa negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Charles Nicolimon, RNG News.